For today's video mga kabro, mag-assemble tayo ng makina ng Rider 150 Fi na kumatok. So ilang linggo na to dito mga bro dahil mahirap ang pyesa dito. Wala pang stock na connecting rod, block sa mga motor parts dito sa Paniki. Kaya in-order pa yung mga pyesa niya. So ngayon dumating na, ipapalit na natin yung connecting rod, dalawang bearing at nakabili na rin tayo ng block. Alright, so ngayon assemble na natin. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng makina ng Rider 150 Fi. Let's go! Okay, so part 1 lang muna to mga kabro. Sige, tuloy nyo lang yung pagbaklas nyo dyan. May overhaul pa tayong isa dyan na EXT125 na iniwan na lang. Alright, so tuloy na natin to. Ang ituturo ko lang sa inyo sa part 1 mga kabro. Part 1 lang muna yung pagbuo ng transmission hanggang doon sa may balance. Okay, so tuturo ko muna sa inyo yung mga pagbuo ng transmission tsaka mga washer at mga bushing. Okay, dito sasabihin ko lang dito sa may main shaft. Yan, wala nang matatanggal na gear dyan. Alright, sa main shaft ng Rider 150 Fi, walang matatanggal, maging sa Rider 150 na carb type. Walang matatanggal na gear, tsaka mga washer. Dito lang tayo sa counter shaft. Okay, so tara, tuturo ko na sa inyo yung mga ikakabit natin dito sa may counter shaft. Okay, so ito na. Dito tayo sa counter shaft, mga assemble ng mga washer tsaka gear sa Rider 150 Fi. Hanapin natin dito. So lagay natin dito yung tercera. Hanapin natin dito yung tercera. So, yan, dalawa to. Dalawang gear na magkamukha pero yung isa dito mas malaki. Yan, mas malaki yung gear. Okay, so ang ikakabit natin dito, ito yun, yung tercera. Yan, ilalagay natin dito. Yan. Okay, so kung mali yung naikabit nyo, halimbawa itong isa yung naikabit nyo, hindi naman papasok yan. Yan o, hindi kakagat. Yan, hindi naglalak. Kahit baliktad yan, hindi maglalak yan. Okay? Yan, ituturo din kayo ng pyesa kung salpak o hindi. Okay? Ito, sasalpak siya doon sa mga butas na yon. Yan, maglalak. Ayan o. Yan, naglalak siya. So, ibig sabihin, yan yung para dyan. Okay? So, dito naman, dalawang washer na magkamuka, pero mas maluwang yung isang butas sa gitna. Hanapin natin yung dalawang magkamuka. Okay, so ito yung dalawang magkamukang washer. Yung isa dyan mas maluwang. Yan. Okay, dalawang washer na magkamukha, yung isa mas maluwang. Okay, so itong mas maluwang, ilalagay natin yung una dito. Mas maluwang. Yan, mas maluwang, para dyan yan. Okay, mas maluwang, ilalagay natin dyan. Hindi pwedeng yung mas masikip. Kasi hindi papasok dito sa ilalim. Yan o. Yan, hindi papasok. So makikita nyo naman yan, magkasing laki lang yung dalawang washer na yan. Yan, pantay na pantay, pero yung luwang sa gitna, magkaiba. Okay, so yung mas maluwang, lagay natin dito. Yan. Tapos yung bushing. Ito yung bushing niya mga bro. Or collar. Okay, lagay natin dyan. Tapos yung primera. Yan, malaki na gear. Tapos sa kabila naman, may kamukha din siyang gear. Yan o. Pero mas maliit yung isa. Segunda to. Ito yung segunda. Pero lalagyan natin tong mas malaking gear. Okay, so nilagay natin yung bushing at saka washer, ayun o, nasa ilalim. At pagkatapos niyan, lagay naman natin yung kamukha ng washer sa ilalim pero mas maliit yung butas sa gitna. Okay, so tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa kabila, baliktarin lang natin. Yan. So dito naman lalagay natin yung gear na kamukha nung nilagay natin dito, yung tercera. Okay, ito. So ang kabit niyan, pag ganyan. Sa mga Rider 150 Fi. Yan. Naglalak. Okay, hindi naman pwedeng baliktad kasi hindi siya maglalak. Okay, dapat sakto para maglock. Literal na maglock. Okay, okay, dito naman dalawang washer din na magkamuka tapos bushing. Alright. Yan, dalawang washer na magkamuka. So same lang din to. Yan, magkasing laki din. Tapos yung butas sa gitna magkasing laki din. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Okay, lagay natin yung isa. Iyon o, suwabing suwabe. Alright, tapos next natin yung bushing na malaki. Yan, bushing na malaki. Lagyan natin dito. At pagkatapos niyan, lagyan natin yung segunda.
Yan. Tapos, pagkatapos ng segunda, yung washer na kamuka nung nasa ilalim. Alright. Yan. Medyo masikip to mga kabro. Yun. Okay. So yan, na-assemble na natin yung counter shaft, mga washer, tsaka gear. So dito sa main shaft, wala na. So isasalpak na lang natin to. Yan. Okay, salpak na natin dito sa crankshell. Yan, salpak na natin dito. So nisalpak na natin yung transmission. So sabay lang natin na isasalpak yung dalawang yan. Okay, so ngayon isasalpak natin yung shifting fork. Yan, yung shifting fork dito sa may counter shaft, mga kabro, same lang sila kahit magkabaliktad. Yan, 12K, 12K. So kahit saan dyan ang ilagay nyo sa ilalim or sa taas, so okay lang yan. Lagyan natin tong isa sa ilalim. Yan, sa ilalim mga kabro. Yan, yan sa ibabaw. Alright. Okay, so nailagay na natin yung dalawa. 12K, 12K. Magkaparehas lang sila mga bro. Tapos sunod naman natin yung isa pang 12K. Yan, sa may main shaft naman to. Yan. Alright. So pagkatapos natin nilagay yung mga shifting fork, lagay natin yung shifting drum. So lang isang muna natin to. Yan. Tapos lagay natin yung shifting drum. Yan. So yung mahaba, ito yung isasalpak natin dito. Okay? Ito. Meron doon yung pangpet. Okay, so pagkatapos natin lagay yung shifting drum, ishoot na natin yung mga shifting fork dito sa drum. Yan. Pati dito sa kabila. Tapos lagay natin yung pin. Mahaba tsaka maiksi. Yung mahaba dito, yung maiksi dito. Okay, so nilagay na natin yung pin ng shifting fork. Yung mahaba dito sa may bandang counter shaft. Yung maiksi dito sa main shaft. Alright. Okay na, neutral. So yung susunod naman natin ditong ilagay, yung kick axle, tsaka yung kick gear, tsaka yung mga spring. Okay, so bago natin ilagay yon, tanggalin muna natin to, yung primera. Dahil tatama yung gear dito sa primera, tanggalin muna natin to. Tsaka yung washer na isa. Ilagay muna natin dito. Okay, so tuturo ko din sa inyo yung pagkabit ng kick axle at yung timing ng gear, yung pagsasalpak ng gear dito. Kasi ito may timing mark yung axle. Yan, axle ng kick may timing yung bilog. Tapos itong gear may timing mark din yan yung bilog, ayun oh. Yan. Dapat magkatapat itong timing mark na yan, na bilog na yan, tsaka dito kapag sinalpak natin itong gear. Yan, pag sinut natin ganyan, dapat magkatapat yung marking. Okay? So yan, salpak muna natin to, tapos papakita ko sa inyo. Okay, so ilagay na natin yung kick axle. So bago natin ilagay yung kwan dito, yung spring kick, lagay muna natin tong washer. Makikita nyo yung washer, nag-iisa lang to, kulay black na washer, tapos maliit lang yung butas. So para dito yan, sa dulo. Pasok natin ganyan. Okay, so pagkatapos nyan, lagay natin yung washer dito sa may kick axle, lagay natin yung spring kick. Yan, kick spring. So ipapasok lang natin to dito sa butas. Gaya nito. Yan, so pagkatapos natin i-shoot nyan, siyempre kakalaw-kalaw yan, oh. Yan, gagalaw-galaw yan kasi wala pa yung bushing or yung lock. Okay, so ito yung lock. So lagay lang natin yan dito. Papasok natin ganyan. Okay na. So ganyan yung kabit niyan. So yun yung bushing, oh, nakapagit na siya dito sa may spring, yung nakatusok sa mismong axle. Okay? So bago natin i-shoot to, iikot natin ng bagya, konti ganyan, para lumaban, para yung bushing na yon, yung lock ng spring, hindi malaglag pag sinut natin doon sa may crankcase. Okay? So ayan, ikot ko lang muna. Ikot ng konti para hindi malaglag. Yan, ikot ko ng konti para hindi malaglag pag sinut natin. Kagaya nito, isushoot ko na, nakakontra, nakaikot yung spring para hindi malaglag yung bushing sa loob. Tapos shoot natin sa butas yung axle. Yan. Okay? Ayan. So ganyan lang kasimple mga kabro yun, oh. Yan. Yung bushing sa loob, hindi nalaglag kapag sinut natin. Siyempre nakakontra tayo sa spring, pinaikot natin ng kaunti. Okay? So pagkatapos nyan, ilagay natin yung spring. Yan. Itong spring na to, dito yan sa ibabaw. Okay? So makikita nyo naman yung spring, kakalaw-kalaw din yan, kakalog-kalog. Okay?
Yan, kakalog-kalog talaga yan. Tapos ilagay na natin yung gear dito sa ibabaw. At nandyan yung marking. Yan, yung marking na yan mga kabro. Tinitignan nyo yung marking na yan. So, dyan natin itatapat yung marking naman ng madilim ah. Yan. Yung marking ng gear. Ito. Yung marking na yan, yung bilog na yan mga kabro, itatapat din natin yan dito. Pag sinalpak natin. Okay? So, shoot na natin to. Yung marking, itapat sa marking. Marking to marking lang mga kabro. Right? Yan. Marking to marking dapat magkatapat. Tapos, pagkatapos yan, iikot natin. Yan, ibaba ko muna yung cellphone ko dahil walang naghahawak. Yan, pawak muna natin sa kabro natin. Ganyan. Okay, so ikot ko to. Yan, makikita nyo yung gear, umiikot din. Siyempre, tatama ng konti sa may gear. Itas natin ng konti, tapos ikot ulit natin. Yan, make sure na hindi mahuhugot ng tuluyan tong gear na to. Okay? Yan, iniikot lang natin, tapos kapag tumama dito sa may tornilyo dito, yan, may tornilyo kasi dyan. Tatama yan, kaya ingat natin ng konti. Okay, tapos ikot ulit natin. Yan, tapos ibaba na natin. Yun! So, ganun lamang mga bro. Medyo matigas yung spring. Okay? At pagkatapos, lagyan natin yung gear dyan. Itong gear na to. Okay na. So, ilagay na natin yung primera dito, yung gear. Yan, lagyan na natin yung tinanggal natin dito. Ayos. Tapos, washer. Tapos, may washer din dito sa ibabaw nito. Yan, itong washer na to. Alright. So, ganyan lamang mga kabro, magsalpak ng transmission ng Rider 150 Fi. Yan. So, pag pinapaikot natin to, dapat free wheel din to, itong gear na to, sa ibabaw. Yan. At make sure dapat pantay din yung gear nito, itong kick gear, tsaka dito sa may primera. Dapat pantay yan. Alright. So, tapos na tayo sa transmission. Okay na tong mga to. At lagyan na natin yung crankshaft tsaka balancer. Okay, yun yung final. Crankshaft tsaka balancer at yung timing mark ng balancer gear. Okay, lagyan na muna natin yung crankshaft dahil papainitan muna natin to para diretso aswak yung crankshaft bearing dahil mahigpit to. Hindi basta-basta na sushoot to. Hindi kagaya ng mga TMX 155. Okay, so ito mahigpit. Kailangan natin ng crankshaft puller or kaya naman painitan natin to. Okay, yun lang gagamitin natin. Torch, papainitan natin para swabe ang pasok. Yan. Tapos ito. Okay, painitan muna natin. Part 1 lang to mga bro, part 2 abangan nyo. Crankshaft mga bro, yung sigunyal. Ayan, so make sure wag nyong kakalimutan yung malaking washer dito sa ibabaw ng sigunyal. Ito siya. Yan, malaking washer yan dito sa ibabaw ng sigunyal. Bago natin takpan. Yan. Okay, malaking washer, tapos yung balancer, ito na yung balancer niya, nilagay na natin. Okay, yan. Tapos yung mga gear, mamaya natin sa part 2 nyo na makikita dahil tatakpan na natin to. Yung balancer gear niya, nasa bandang clutch side. Okay, so sa part 2 abangan ninyo mga bro, tatakpan na natin to. Ganun lamang yung pag-assemble at pagkasa ng transmission ng Rider 150 Fi. Okay, maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa pag-assemble ng mga transmission ng Rider 150 Fi at sa mga pagsalpak ng mga washer. Okay, maraming salamat. God bless you all. See you again next video. Abangan nyo yung part 2.